Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Nako po! Kaya pala, lalong nagwawala ang ating Vice Presidente. Alan Cayetano, tinabla ni Senator Lacson, tuloy ang kaso. At Pangulong Marcos para sa taong bayan, buksan ang katotohanan. Abay grabe mga kaibigan, wala nang lusot ang Vice Presidente. Kaya pala lalong nagwawala umano dahil sa pumayag ang Pangulo na buksan ang tax at bank record ng mag-asawang Duterte Carpio. At sa wakas, malalaman na ng taong bayan kung paano nga ba ginastos ng ating Vice Presidente ang 612 million confidential funds. Samantala, Alan Cayetano, biglang umatras ang angas. Tinabla ni Senator Lacson ang hiling na tigil bangayan. Ayon kay Lacson, tuloy ang investigasyon at tuloy ang kaso. Nako, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Mas pinaburan ni Pangulong Marcos ang taong bayan para malaman ang katotohanan. Kaya pala, lalong nagwawala ang Vice Presidente. Pakinggan po natin to. Wala nang lusot para sa prosekusyon si Vice President Sara Duterte dahil unti-unti na raw dumadagsang ebidensya sa impeachment court. Yan ay matapos aprobahan ni PBBM ang paglalabas ng tax records ng pangalawang Pangulo. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin. Magagamit daw ang mga dokumento sa huling bahagi ng paglilitis para sa Article 2 o ang kaugnay sa unexplained wealth. Pero bago yan, mas kaabang-abang daw ang trial sa susunod na linggo dahil malalantad na raw kung paano nagasta ang 612.5 million pesos na confidential funds ni VP Sara. Malinaw po, yung nakita natin from the COA document itself, no? Ginamit ang confidential funds for non-confidential expenses, katulad po ng leadership training at iba pa. Samantala, I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. tila nakahanap ng bagong bala ang prosekusyon sa pahayag na yan ni VP Sara. Patunay raw ito ng pagiging bayolente ng bise na sumusuporta sa umano'y pagbabanta niya sa first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Ang unang katanungan po ng ating taong bayan, paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate? Payo ng prosekusyon sa VP, harapin ang mga paratang sa kanya imbes na magtawag ng suporta sa mga Pilipino sa ibang bansa. Well mga kaibigan, good news naman talaga to, no? Mga kaibigan, itong ginawa at hakbang ng ating Pangulong Marcos. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo sa pagpanig sa panawagan ng taong bayan para mabuksan ang tax at bank records ng ating Vice Presidente. Kaya pala mga kaibigan, no, nagwawala at kung ano-ano ang pinapakalat ng ating Vice Presidente laban sa ating Pangulo at sa ating gobyerno, na keso ang lahat ng ito mga kaibigan ay pamumulitika lang. Di po ba mga kaibigan, kung wala ka naman talagang tinatago, walang dahilan, di po ba para matakot sa pagbubukas ng mga nasabing records? Pero mga kaibigan, hindi ata umubre yung kanilang paninira, oo, yung kanilang mga maanghang na pahayag, lalo na ang ating Vice Presidente. Kaya ngayon mga kaibigan, meron na naman silang bagong naratibo, bagong taktika mga kaibigan. Kunwari, tipong mabait at kalmado lang itong ating Vice Presidente. Pero mga kaibigan, binabaliktad. Oo, ang Pangulo na ngayon mga kaibigan, ang masama. Pakinggan po ninyo to. Wala kaming away ni TDM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader. Talaga ba? Weak leader? Weak leader ba yung ganito mga kaibigan, no? Weak leader ba na matatawag kung patuloy na binibigyang solusyon ang problema ng ating bayan? Weak leader ba yon mga kaibigan? Yung mga may napakulong, yung mga utak ng EJK at mga napakulong din na mga untouchable na kaalyado ng mga Duterte. Weak leader ba yon mga kaibigan? Hindi ba mas weak mga kaibigan o mahina
yung isang vice presidente na wala siyang alam at hindi kayang ipaliwanag ang malaking national economic initiative ng gobyerno tulad ng Pax Silica? Di ba mga kaibigan, hindi ba mas weak yun? Hindi ba mas mahina yung hindi kayang humarap sa mismong impeachment trial? At mas pinipiling magtago at magpakalat ng paninira sa mga kababayan nating OFW. Di ba? Mas nakakahiya yun. Mas weak yun. Di po ba? No. So, wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Talaga ba? Huling-huli talaga yung naratibo mga kaibigan, no? Oo. Gustong ipakita dito ng ating vice presidente na wala siyang personal na galit. Nagpapahayag lang siya umano mga kaibigan ng kanyang saloobin sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero mga kaibigan, tingnan nyo naman kung anong ginagawa ng kanyang mga alipores, yung mga vlogger ng mga Duterte. Ginagatungan yung mga ganitong pahayag ni Sara Duterte na si Pangulong Marcos ang namimersonal na ngayon. Hindi matanggap ng Pangulo na siya ay binabatikos. Kaya pinag-iinitan ng mga Duterte tulad na lamang sa pagsang-ayon na buksan ang tax at bank records ni VP Sara. Ganyan mga kaibigan yung pinapakalat nila ngayon na naratibo. Kaya naman mga kaibigan, heto ang sagot ng Malacanang. At mamaya mga kaibigan, abangan nyo rin yung pagkastigo ni Senator Lacson kay Alan Cayetano. Pero unahin muna natin to mga kaibigan. Good afternoon po, Yusek. Mag-ask lang po ng confirmation if President Marcos has already given authorization to BIR Commissioner Mendoza to submit tax records of VP Sara Duterte and Mans Carpio to the Senate Impeachment Court. So, ang tinatanong niya ay kung nag-approve na or nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Yes. Yes. Follow. Sige, follow up lang. Sige. Ano po yung reason po ni President Marcos and how did he arrive in this decision po? Kasi during the past meetings po parang sinasabi ninyo na he does not want to get involved with the impeachment trial considering na he is also an impeachable officer. Yes. But, yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. Tama. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Galing. Follow-up question po. Ace Romero. O Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, ano naman yung sinabi nyo dati na, di ba may magiging president ito, so yung mga succeeding na mga administrations, pag yung presidente naman ang na-impeach, they might block the opening of records kung records nilang involved. So what do you say to that naman? Yes, it can be. But hinihingi po ito ngayon na pagkakataon. At yun po ang sinasabi ng mga nasa Senado. Yan po ang hiniling. Kahit na po si Senator Lacson, yan din po ang ating nadinig, hindi po magiging hadlang si Pangulong Marcos Jr. sa paglabas ng katotohanan. For sure, there will be claims again that this is politically motivated. Magkakaroon ng mga ganong opinion for Lagi sure yung naman. mga kritiko ng Pangulo about it. Ano magiging reaksyon ng Malacanang kung magkakaroon ng ganong mga pananaw? Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, Totoo. laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Basta siya ay sa batas at sa proseso. Salamat po.
Malinaw naman mga kaibigan, no, yung hakbang ng ating Pangulo na payagan na buksan ang mga record para sa impeachment trial ng ating Vice Presidente Sara Duterte. At etong ginagawa ng Pangulo mga kaibigan, pagpapakita lang po ito na walang sino mang opisyal ang pwedeng maging untouchable at feeling mas mataas pa sa batas. Alam ng Pangulo mga kaibigan ang nakasaad sa batas at alam niya na mas maraming kababayan natin ang nananawagan ng transparency at accountability. At mga kaibigan, karapatan po natin ito. Alam po yan ng Pangulo na ang bawat Pilipino ay dapat malaman ang katotohanan, lalo pat pera. Pera natin to mga kaibigan, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. Tuloy po natin to. VP Sara in The Hague said President Marcos is, quote, supporting the ICC, and the ICC is supporting Marcos. She also called the president a traitor, alongside former Senator Trillanes for sending FPRRD there. Ano po ang reaksyon ng Malacanang dito? Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless. At nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration. Dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. Tandaan din po natin, uulit-ulitin natin, ang kaso na naisampa kay dating Pangulong Duterte ay noong taong pang 2017. Habang ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon, ay isang ordinaryo at pribadong mamamayan lang. Totoo. Hindi ito kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung mayroon dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Malamang ay ikinalulungkot lamang niya dahil ang ICC ay isang impartial court. Hindi maaaring gamitan ng impluensya at hindi kayang takutin, nasaktan, o anumang pwedeng gawing karahasan. So, muli, ang mga sinabi po ni Vice Presidente ay pawang walang katotohanan, Sinungaling. useless, baseless, nonsense. Yusek, maidagdag ko na rin, in describing gun violence, VP Sara in that same speech said that she can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill her husband's mistress, citing a hypothetical example. Your reaction to this, and how would the paras characterize gun violence in the Philippines? Ang Pangulo po at ang administrasyon na ito ay kumakalaban po sa mga criminal acts, sa mga ginagawang krimen. Kung siya naman po pala ay mayroon ng kinalaman patungkol dito, hindi po ba dapat siya ay tumulong para ito ay mabawasan? Tama. Or at least maibigay niya ang datos patungkol dito. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Pero wala mga kaibigan, itong si Vice Presidente, imbis na mga kaibigan, tignan niya na mabuti kung ano ba yung mga pinagsasabi niya. Abay sinisi pa mga kaibigan ang mainstream media at mga journalist ng ating bayan. Sila daw yung nagbabaluktot sa mga sinasabi niya, kulang-kulaw daw yung report, splice daw yung mga video, wala daw context. Lalo na yung regarding sa gunman na pwedeng mag-hire ng presyong 5,000. Mali-mali daw mga kaibigan, out of context daw. Talaga ba? Ay nako talaga. Eto muna mga kaibigan, iwan muna natin yan, Puntahan muna natin itong bangayan, ni Alan Cayetano at ni Senator Lacson. Mukhang meron na namang birada Etong si Alan Cayetano, puro namang kabalbalan mga kaibigan. Eto po kasi yun, Eto. Ayon po kay Senator Lacson, anong uri ng tao ang magdedeklara ng gyera? Toy gun ang dala at laway ang bala. Pag nakompronta ng bomba, magre-request ng ceasefire. Pabulong pa.
Yan o yung sabi ni Senator Lacson. Ngayon mga kaibigan, nag-livestream itong si Alan Cayetano. Oo, syempre mga kaibigan, di ba? Mahilig yan eh. Oo, vlogger senador yan eh. Dininay niya mga kaibigan na wala siyang sinabing tigil bangayan o ceasefire mga kaibigan. Tahimik lang umano siya mga kaibigan. Eto, yan. At naghihintay lang siya ng kung anumang aligasyon patungkol sa kanya. Yung mga korupsyon na nangyayari mga kaibigan sa Taguig. So ito mga kaibigan, sinasabi niya na wala siyang sinasabi na ceasefire. Oo. Ngayon mga kaibigan, hetong matinding sagot ni Senator Lacson. Nakahanap talaga mga kaibigan ng katapat itong pasmadong bunganga ni Alan Cayetano mga kaibigan. Pakinggan po natin to, si Senator Lacson. Yung pinakabagong nailagay po ninyo doon sa inyong X account, ceasefire my foot. Ano ba ang basis kung bakit nyo po ito nilagay? Kasi tinatanggi na ho ni Senator Alan Cayetano na siya daw po'y humingi ng ceasefire. Sinungaling. Yan na nga ang tanong ko sa aking mga kasamahan. Nung nag-caucus kami last Wednesday, after ng aming session. Kasi after ng session, may caucus kami, may fellowship kami mga majority. So na-bring up yan. Na merong sinabi na kung pwedeng ceasefire muna, magtrabaho na lang. Ang unang tanong ko nga may sincerity ba? Yun ang unang tanong ko na hindi rin lang masagot. So ito na nga yung lumalabas. Nasaan yung sinceridad kung nag-offer ka ng ceasefire, pagkatapos sa unang pagkakataon, pinagkakatanggi-tanggi mo. Yun na nga yung tanong ko sa kanila. And I'd rather believe yung mga kasama ko sa majority than kung sino yung tumatanggi. Dahil alam mo, nagsimula ito Wednesday last week pa na after nung aming impeachment trial. Remember, wala pa kaming session noon After ng impeachment trial, inisa-isa niya, inikutan niya na yung aking ilang, hindi ko na babanggitin ang mga pangalan dahil wala akong permiso para banggitin. Pero at least 5 of my colleagues in the majority, inikutan niyang isa-isa at nakikiusap siya. Kung pwedeng tigil na muna, parang ganon. Walang, in so many words, ceasefire. So nung na-bring up yan, noon na pag-usapan, very informal ang aming pag-uusap sa kami, mga members ng majority block. Pero nag-intensify itong overture na ito Monday and Tuesday. Talagang, at saka nakapokus doon sa isang naming kasamahan. So Wednesday, sa caucus namin, among other topics, yan ang unang tinake up noong mismong pinagsabihan. Yan ang una kong tanong, may sincerity ba? Makikita natin kasi, alam mo, pagka ganyan, nag-o-offer ka, magpakita ka ng, sabi ko pa nga tingnan natin, kung makapagpakita sa ng good faith, saka tayo mag-desisyon kung bibigyan ba natin ng pansin o ng puwang yung kanyang ino-offer na tigil putukan, magtrabaho na lang. Yan ang kanyang mga dialogue. Magtrabaho na lang tayo bilang Senado. Unang-una, sino ba nang gulo sa Senate? Kaya nagkaganyan-ganyan. Sige nga ho, ano bang issue tungkol po doon sa mga ghost projects sa lungsod ng Taguig? Bigyan nyo nga ho kami ng konting detalye po doon. Anong mga anomalya? Opo. Marami. Okay. Ano na po yung natuklasan ninyo, Senator Ping? Yan. Sa ngayon, meron kaming 5 case studies. Kasi kami, pag pinagtatrabaho ko yung staff, hiwa-hiwalay nyo yung bawat pamamaraan ng pandarambong. Kasi may mga variations Hindi naman pare-pareho yung sistema, hindi pare-pareho yung scheme. Iba-iba yan So nakalima kaming case studies. Dokumentado lahat ito. Hindi ito yung chismis, hindi ito yung sabi-sabi. Meron kaming contract ID. Kompleto yon. May mga contract ID sa bawat proyekto. Meron kaming mga vouchers. Meron kaming progress billing. May mga petsa yan. Kompleto. Ang isang sistemang ginagamit, yung photos, halimbawa, natapos ng proyekto ng isang taon. Siyempre, para makasingil yon, may kasama mga photographs yan para ipakita yung progress nung... Kada progress billing, actually, may retrato yan Para sa Bulacan, kaya naisip ko, ito na ba yung template talaga ng mga district engineering offices sa buong Pilipinas? Kasi, kala namin applicable lang sa Bulacan, applicable sa ibang lugar, sa Nauhan, sa Occidental Mindoro. Pala sa Taguig, ganun din So, ibig sabihin, for the longest time, ito na yung isang sinusunod na template. Parang trabahong tamad, Nako. yung litrato na ginamit nakapaningil nung isang taon o nang nakaraang ilang buwan, gagamitin pa uli dito sa proyekto na maniningil. Ibig sabihin, walang sariling photographs o litrato itong bagong ginagawa. So, ghost. Anyway, sa DPWH, level ito ng District Engineering Office. Kasi alam nyo, ang kalakaran sa Taguig, virtually controlled ng isang tao.
Oh. Wala makakagalaw doon nang hindi alam ni Senator Alan Cayetano. Yan ang kalakaran. Kasi pag hindi sumunod yung district engineer, pinapalitan. At saka pinapanapot niya. At nangyayari talaga. Kaya yung district engineer, parang taw-tauhan, sabihin na natin. Okay. So far, umabot, alam mo, identified na namin yung mga dinadaanan ng pera papunta sa kanya. Nako po. Hindi ko lang muna bibigyan ng detalye. Bahala na yung ombudsman na magpursuno. Pero naando na rin. May affidavit kami pindalang isa. May susunod pa mga affidavit na ipapadala namin. Ano po yung ibig sabihin ng dinaanan ng pera papunta sa kanya? Yung flow. Oo. Kasi yung buong ecosystem dyan sa Taguig, nabuo na namin yun eh. Tutulong na rin ng mga tetestigo. Kaya sinasabi niya, walang flood control anomaly, walang ghost. Bahala siya. Yun ang kanya kine-claim. Pero yung records, yung documents, say otherwise. Pati yung testimonya ng aming mga nakausap, iba ang sinasabi. Kaliwa sa kanyang denial. So yun mga kaibigan, no? Nakahanap talaga ng katapat itong si Alan Peter Cayetano. Ayan kasi mga kaibigan, dami mong kuda. Oo, yun pala mga kaibigan, marami din palang baho sa lugar nila. Ayon kay Senator Ping Lacson. Kaya ito naman mga kaibigan, yung issue kay Cayetano ay nasa ombudsman na. Kaya hindi na rin tayo magtataka kung bukas makalawa, maaresto na rin to at makulong itong si Alan Peter Caldero. Ay nako mga kaibigan, no? Anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.